Pero ito dito, puntan natin. Ito sinasabi ko na ang nasa na ba tayo? Nawala Offer. tayo. Oh, yung offer. Alam nyo mga kababayan, mas mahalaga po yung ating prinsipyo, yung pong laman ng puso at konsensya. Sabi ko, hindi naman tayo mga kababayan Naghihirap, naghihikaho. At saka, minsan tao lang tayo, natutukso tayo, di ba? Pero mga kababayan ko, mas nauuna yung kapakanan ng bayan. At kung hindi natin gusto yung mga lumalapit na mga nagpo-promote, lalong-lalo na kapag kalaban ni Pangulong Bongbong, tinatanggihan Isa natin pa, yan. Boss Mike, madagdag ko lang. Hindi ko din naman alam kung paano ko ipagtanggol si Digong. Kung sakaling kunin ko yung offer, paano ko ipagtatanggol yung taong yun? Unang-unang mamamatay tao. Madaming ninakaw sa sambayan ng Pilipino. At nga tao lang pero wala siyang accountability, walang transparency. Ganon din yung kanyang anak. So, paano ko ipagtatanggol yun? Sususugan kita. Ito kasi mga kababayan Yun yung lyrics nila Ito kasi, isipin nyo maigi, hindi mahirap ipagtanggol si Digong. Ganun. Hindi, hirapan nga ako Mahirapan ka. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Pero mo, bakit Ako. Boss Mike, sabihin mo? Bakit? Tingnan mo naman yung mga naniniwala. Tingnan mo, kahit ano sabihin mo, paniniwalaan nila. Anong kahirap-hirap magtanggol? Pag sinabi mong si Raulo na si Digong, pinaniniwalaan nila, may paiyak-iyak pa. Oo. Meron nang nagbigay ng resulta. Yung nanuri ng mga dalubhasa sa may Europa. Kita nyo, sinabi na kayang-kayang tumayo ni Digong sa korte ng ICC. Pero pinipilit pa rin nila, inaapila pa rin nila. Kita mo pinapaniwalaan nila Ay, ganun. Boss Mike, may napansin ako sa mga vlogger ni Digong Ang yayaman nila. Ang sarap siguro maging vlogger ni Digong. Kung ako lang, parang hindi ko na kailangan magtrabaho sa 300,000 a month, di ba? Kaya alam nyo kayo mga BBM supporters, kung alam nyo lang po mga pinagdadaanan namin, yung mga offer na tinatabla namin para lang sa Pangulo, baka mabilib po kayo. Kaya habang maaga pa, magpalipad na daw kayo. Joke lang po Joke lang po, joke. Joke lang po, joke. Seryoso. Tulad na sinabi ko kaninang umaga, yung 300,000 na ibibigay nila, kayang ibigay ng mga baby ko yun. Oo. Ang dami kong baby sa na taga-suporta sa Sugar mom. sa sugar? Sugar mom! Uy, baby, mga baby ko, di ba? Ako din. Nandiyan yung mga karayuma ko, yung mga kulubot ang muka. Mahal na mahal ko yan, papalaminate ko yan, bibenta ko pa kay Boss Toyo. Di ba? Diba, si Mima may mga minamahal, di ba? Siguro tawagin mo sila Papa Balls, gano'n. Ay, para sa mga gusto lang naman. Hindi, nandiyan ako sa akin. Sino may nandiyan para sa kanya? Hoy! Hoy! Ano parang Magno? Ganon, hindi ako pumapatol sa Di ba totoo, no? Is pagka isipin nyo maigi, yung mga supporters lang natin, kayang-kaya Kaya nila. tayo. Hindi, natatanggap ko. Kumikita tayo ng milyon sa YouTube. At, Ikaw lang milyon. Damay mo pa kami. Damay. Damay sa milyon mo. Alam mo, Boss Mike ako, padagdag nga ako. Alam niyo mga minamahal, okay na ako na nagbababuyan kami dati, yung nagtatanim ako ng palay. Okay na sa akin yun, yung nangingisda kami, yung umuhuli kami ng shells, nabubuhay naman kami. At least yung prinsipyo namin, hindi po nababayaran. Kung kaya kong nabuhay sa ganung pamamaraan bago ko pumasok sa vlogging, kayang-kaya ko din yan kahit mawala yung vlogging, mawala man lahat, kayang-kaya ko. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal, hindi po talaga nababayaran. Yung prinsipyo ko, kahit lumaki pa ng lumaki yung offer nila, hindi ko po yan tatanggapin. Tama. Kasi hindi po nababayaran ang kaluluwa ko. Tama, Ayoko po tama. sumama sa impyerno. Ayoko Tama. po. Oo, Ayoko po diba? patinabangan yung pera na galing sa masama, galing sa illegal. Ayoko po ng ganon, mga minamahal. Parang binenta ko na din yung kaluluwa ko kapag tumanggap ako ng pera. Hindi po ganon si Mima. Tama yun tama si Mima doon Alam nyo ako, pwede rin ako bumalik. Balik na ako sa Snatcher sa Quiapo. Diba? Mabenta pa yun. Nandiyan naman yung ninong mo si Martin Isa lang ako sa Quiapo, bawal ang iPhone, mag-detect ka. Uncle, Red Uncle. Oo. Pwede ka naman bumalik siya pag, di ba, pag booking. Oo, di ba? Yeah. Pero ayan po sinalaki namin nila Boss Mike. Kasi nga po, marami po talaga nag-offer ngayon. Full force na sila. Ay, grabe. Todo ang budget. Todo ang budget. Ako, saan nila nakukuha yung ganong klaseng pera? Una, kay Kaufman, nakakapagbayad sila ng 150 million per month. Diba, saan nila nakukuha yung ganong kalaking pera para pambayad kay Kaufman? Tapos, pabalik-balik sila na paglipad ng Europa, Pilipinas. Tapos, meron pa silang mga budget sa hakbang ng maisog, sa mga parali-rali nila. Saan nila nakukuha yung ganong pera? Alam nyo, nakakalula Kung, kasi diba, Boss Mike, naranasan nating mag-rally. Tapos tayo yung, pinredit pa nga ng isa. Basta, yun. Naranasan namin mag-rally. Alam nyo mga minamahal, kahit mag-rally kang maliit lang yan, yung speaker ang mahal. 150. Yung pagkain, syempre, di ba? May 100 again. Oo, tapos yung mga dumadalo pa doon, pa-t-shirt ka pa. Pa-t-shirt. Diba? So, kulang-kulang milyones ang nagagastos sa
kahit isang maliit lang na rally. Ito nga ang masakit. Paano sila nakakakuha ng ganun kalaking pera? Sagutin ko muna yan. Ito ang masakit kasi. Maraming mga inaanyayahan sila na magrarally. Pati nga ang vlogger nila eh. Ewan ko kung nalaman nyo tong kwento na to. Galit na galit yung matanda. Itong huli nilang one time, big time, maraming binayarang mga vlogger. Hindi sumipot. Hindi sumipot. Pati na rin yung mga rallyhista. Hindi rin pumunta. Magkakaso Diba? Kukunti na nga lang sila, ine-expect nila yung dami na binayaran nila, pupunta lahat. Ayun, nga. Kaya ang nangyari, wala nang nag-flex ng rally nila. Oo. Dahil sabi nga nila, sabi nung matanda, one time, big time. Oo. Sabi ni Bingot, hindi pa raw tapos. Akala ko ba one time, big time? Hindi Kaya pa pala tapos. Boss Eh di ano ba yan? Two time? Ano? time. Boss Mike, yung ano nila, yung rally nila, nakita ko, si Mike Defensor, sorry ha, Sir, maawa ka naman sa sa Facebook mo. Kakasabi mo ng one time, big time rally, mas marami pa nga yung joyride rider na nagbiyahe doon. Pati yung mga Lala Move rider, pati mga food panda. Kasi alam nyo kung bakit. Pagod na ang tao sa mga Yes. ganyan. Ayaw ng taong bayan yung nag-aagawan ng posisyon, lalo na pagka-presidente. Abay, natuto na ang mga Pilipino sa mga nakaraan na agawan. Na tama. wala naman nangyayari sa ating bayan. Tama. Inagaw kay Apo Lakay ang pagiging presidente ni Cory. Tama. Lumago ba tayo? Lalo Hindi. tayo naghirap. Inagaw ang kapangyarihan kay Erap ni Gloriang Maliit. Ano nangyari? Wala. Di ba nagnakaw din ng nagnakaw? Oo. Ang tanong ko ngayon, nung panahon na yon, nando doon si Mike Defensor. Bakit hindi siya nag-ingay noon? Oo. Samantalang lantaran, harapan ang pagnanakaw ni Hindi kasi, Ali Boss Maliit at Mike. buong pamilya niya. Ano yung sugar mommy mo Si, siya? may nabalitaan tayo, mga kumare. Oo. Ito daw pong si Mike Defensor ay isa daw palang sugar baby ng isang sugar mommy. Mommy. Ngayon, itong si sugar baby na si Mike, Mike ha. Baka naman kaya hindi na kumibo kasi nga oo. Diba ganito mga minamahal? Itong si Aling Mali, totoo ba? Mm. Tanong lamang po, inutusan mo ba si Mike Defensor na pangunahan niyang impeachment complaint at yung mga rally-rally na yan? Totoo ba? Tanong lamang po. Kasi wala daw pong mawawala. Kay Mike Defensor, unang-una Wala namang posisyon. Wala namang posisyon. Talunan naman na mayor. Ito kasi si Gloria Macapagal Arroyo kasi, ito to be honest hindi naman kami sa'yo galit GMA. Alam namin medyo power grabber ka. Alam naman namin yan na dati mo pang gawain. Hindi, ako galit ako sa kanya kasi magnanakaw siya eh. Pero medyo napaghalataan ka na. Kung ayaw mo sa presidente, edi ilantad mo yung sarili mo. Hindi yung nagtatago ka sa ibang tao. Hindi kasi baka hindi daw siya bigyan ng allocable. Kita mo, ano nangyayari ngayon sa pamilya ni GMA? Magulo. Alam nyo kasi lahat ng bagay na ginagawa niyong masama sa aming mga Pilipino, Yes. sa aming mga magiging anak, Yes. sa aming mga magiging apo, Yes. lahat yan pagdudusahan ninyo. Walang kakwenta-kwenta, ang dami ng ninakaw nyong pera, walang kwenta dahil kapag siningil kayo ni bro, binigyan kayo ng mga malalang sakit tulad ng, tulad ngayon, kay Aling Maliit. Oo. Napapabalita na ang nangyayari ngayon, yun daw mga asawa, anak, ay puro malala. O kita nyo, yan ang karma. Yo. Ano ngayon ang kwenta ng maraming pera? Oo. Wala. Yes. Kaya kayo, mga Duterte, ikaw pulong, baste, nalalapit na kayong makarma sa mga ginagawa nyo. Yung mga ginagawa nyo sa Pangulo, yung mga ginagawa nyo sa Pilipino, akala nyo kung sino kayo, pero piling mahal si Patay Digong, pero dinuduroan sa muka. Tigilan nyo kami, mga bakla. Hindi. Oh, Si Digong, abay deserve niya yon na ganunin ng mga anak. bagay. Karma niya yun eh. Oo. Kita mo naman ang nangyayari sa kanila. Yung si Digong kinakarma. Oo. Si Sara kinakarma. Yes. Buong pamilya kinakarma. Bakit? Tingnan nyo nangyayari. Di ba? Sabi ko nga ito yung pamilya na walang ginawa kundi mahal na lang yung mga sarili nila. Tama. Hindi nyo ba napansin si Sara? Mm. Ano ang picture na pinakita man lang o video na magkakasama sila ng asawa niya, sabi niya na magkasama pa sila Yes. at ng mga anak niya na masaya sila. Yes. Bakit hanggang ngayon ilang taon na naging vice-presidente siya? Yes. Wala man lang tayo sana magaya. Oo. Para maging inspirasyon ng pamilyang Pilipino na ganito pala yung pamilya niya. Tama. Kaya ikaw, Sara, wala kang happy family. Tignan mo naman ang pamilya ni Pangulong Bongbong. Di ba? Laging Masaya. kumpleto, disente, Yes. matagalang, matatalino, hindi nagmumura. Modelo. Kita mo, yan ang modelong pamilya. Kaya yan, kesa sa mga Duterte, ano nga ano mo dyan, tignan mo, puro pagmumura, puro pang-hate, puro paninira. Yan ang kaya dyan nagmumula ang mga DD shit. Oo. Yan ang napupulot nyo.
Ayaw nyo sa matinong presidente, ayaw nyo sa presidente na may maayos na pamilya. Kasi nga, ang tao, pag merong maayos na pamilya, malamang sa alamang maayos ang kanyang pagkatao. Pero pag ang katulad ng mga Duterte, sira-sira ang pamilya, malibog ang ama, kung sino-sino iniiyot, yan, kita mo. Ano nangyari? Broken na broken, walang Permanente. nangyaring paghubog ng pagkatao sa kanyang mga anak, kaya bastos. Pero puso naman kasi May wake Nyulo. and bake. Lahat sila may issue. Wait lang. Wake and bake. Oo, lahat sila, alam nyo guys, itong mga Oh. Duterte, halos lahat sila may issue. Hmm. Simula sa ama hanggang sa anak, lahat may issue. Oh. Si Digong sa ICC ngayon. Sige, sayin mo. Si Sarah Ah. may impeachment complaint. Baliw. Tapos Duterte, 51 billion. Hindi lang yun. May issue ni Pulong. Ano, mahilig sa pokpok. Oh, tapos si Basti Duterte, aklab. Bakla. Oo. Bakla talaga. Oo, tapos itong Shabu-shabu. si Kitty Duterte, wake and bake. Oo. Lahat na lang So, sila. Papalit-palit ng jowa, parang, Oo. Oo. parang, Oh, di ba? Sino? Papalit-palit ng jowa parang... parang si, Uncle Red. Tignan mo naman si Chong Kitty, kita mo ha. Gumagano-ganon yung puwet. Yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, Ang layo, di ba? not the fall of the Duterte. Yes. Ang layo Yan ba talaga. ang gusto nyo na ipakita sa atin uli? Kaya yung mga katulad nating ibang mga taong bayan, kita nyo, ano napulot kay Digong? Ayan, nagkalat sa social media, puro hate, Oo. kabastusan. Yan. Ayan ang napulot. O, kaya si BBM, pinapakita ang maayos. Ayaw nyo, gusto nyo, puot, galit, kabastusan. Hindi, ganito kasi yan eh. Tatlo yan eh. Mm. Oo. Galit, ngit-ngit, Mm. at inggit. Yes. Yan ang namamayani sa mga puso at isipan ng kampo ni Duterte. Totoo yan. Kaya, alam nyo, etong darating na 2026, tama si Mima, tama si Boss Mike, this is the fall of Duterte. The Filipino, imploring the aid of the mighty God, will never let the Duterte to win again the presidency. This is must be stopped. Okay? 30 minutes. Okay. Hoy, actually, mga minamahal, sobrang ganda pala ng ng banding namin dito. So, the way na pinag-uusapan namin yung... Parang pinaparing ka muna si Kuya. Parang ka muna. ganito kasi, Mga kababayan, Press one. payag ba kayo na maging permanente si Mima rito? Mima rito. press one na. Magbabasa ako ng mga comment. Press one. Sino ba yung mga gustong maging Permanente ka. permanent host itong si Mima Mima dito. Alicia? Ayan. Press one. Hoy, may nag-press one agad. Ay, bakit si Helen, Ayan si na. Georgie, si Kyril, naku. diba? Si Angel, ang dami nag-press dami. one. Si Aichang, diba? Ayan. Marami na mahal. May nag-comment dito. One ako. Sana rin kasama ni Mima, katabi niya si Jake. Talaga po. Huwag po ganyan. Huwag po ganyan. Huwag. Intriga, parang yung mga yung mga bitter na mga DDS. At the end of the day, friends pa din naman kami ni Jay. Teka muna. Puntan natin tong sagot ni Sandro, Oy. ni Congressman Sandro. Yes. May isang, Yari ka ba to? may isang reporter na nagtatanong, bakit daw ginawa yung no work no pay? Yes. Para daw ba kay Bato yun? Sabi ni Sandro. Teka nga, huwag niyong unahin yung intriga. Intriga yan eh. Oo. Ang isipin natin yung makakabuti sa ating lahat. Yes. Di ba ang galing ng sagot? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, Pero Boss Mike, ang sinasabi kasi nila, yung no work, no pay na yan, sabi ng mga DDS, is para daw yan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Parang inaasar daw ni Sandro, itong si Bato de la Rosa. intriga nga lang yun. Intriga lang Tapos yan. yung sa travel tax naman, bakit pa, kung nakakagawa nga silang makapag-travel, kung nakakaya nga nilang mag-travel, di pabor nga daw yung travel tax na yan. Alam mo, ito Boss Mike, susugan ko lang yung sinasabi nyo ha. Hmm. Alam mo, intriga yan, tama si Boss Mike and Mima kasi tayo po, isipin nyo, naghahanap buhay tayo. Pag hindi ka pumasok, wala kang pera. Samantala yung mga senador, 'di ba? Yung mga congressman diyan, yung mga sila Omar Duterte, sila Pulong, sila Bato. Isipin niyo po, lagi niyong isipin tayo na walang yaman, walang kakayahan na magkaroon ng 300,000 pesos. Na pumapasok tayo para sa wala pang 1,000 isang araw. Tapos pag hindi ka pumasok, nga. Sila, nasarap ang buhay, may mga kaso nagtatago, sumisweldo ng 300K. Oo. Huwag ganon. Yun yung intrigahin. This is for the whole benefit of all the Filipino people. Balikan ko yung tanong kanina ni Mima na dahil daw itong mga DDS pangmayaman lang daw yung travel tax. Alam nyo, parang inaamin na ng mga DDS na habang buhay na silang mahirap at hindi na mangangarap. Kasi alam nyo, ang buhay kailangan mangarap ka
pag sumikap ka, Yes. para magawa mo rin yung ginagawa ng marami. True. Oo. Tulad ng mga nila Mima at saka ni Nakapag-travel. ni Nyulo na nagta-travel sa ibang bansa, dapat magawa yan, 'di ba? Oh, kung ang mindset ninyo ay para sa mayayaman lang yan, Yes. maling-mali kayo. Mali kayo. So, ibig nyo sabihin, ayaw nyo na dahil gusto nyo, ganyan lang kayo. Manatili kayong mga maglulupa. Hindi ganun ang buhay. Tama. Pagulungin natin ang buhay ng mga Pilipino. Ganun naman talaga, di ba? Minsan, nasa ibabaw ka, minsan, nasa ilalim. Depende sa mangyayari at kapalaran. Oh. Pero hanggat maaari, i-maintain mo na lagi kang nasa tama, Taas. sa taas. Alam nyo, Mm. Boss Mike is right. Mm. There's a saying, let me remind you. If the people who is less in money must be more on power. Remember that, okay? We have no less money, we must have more on power and justice. Mm-mm. Amen. Kasi ganito 'yun, ano? Tama. Oo, kinukuha nila yung mga emosyon na naman ng mga mahihirap na tao, ginagamit nila yung mahihirap na tao para palabasin na lagi nila bang gustong maglaban ang mayaman at mahirap na hindi Yes. dapat. Ganun na nangyayari mga kababayan eh. Itong kampo at kulto ni Duterte, gusto mag-away, ilayo ang mayaman sa mahirap, para bang laging gusto nilang aping-api ang mahirap. Yes. Hindi ho ganon. Kailangan maging inspirasyon ng mga mahirap ang mga mayaman. Tama. Kung paano naging mayaman yung mga yan dahil wala naman karamihan, Oo. nag-umpisa na mayaman agad. Yes. Kung hindi nagsikap yung mga yan. Oo. Di ba? Huwag Ah. nating gawing pagkakaroon ng gap. Huwag natin lagyan ng gap. Uy, ako nagsikap ako. Kailangan gawin natin eh. Meron na Turuan natin, ilapit natin at turuan itong mga tao na nahihirapan sa buhay na magkaroon sila sa pamamagitan na gawing inspirasyon itong mga matatagumpay na tao. Tingnan nyo mga minamahal itong si Red Uncle. Dati nga, jeepney driver lang yan, no? Tingnan ninyo, mayroon na siyang, fourth floor na bahay. Oh, ilolo ka. Mayroon na siyang grandia na kotse. Ilolo oh. ka. Hindi, tama si Mima and Boss Mike. Alam nyo, Sumikap. yung no work, no pay is para po sa ating bayan. Yan po, lagi nyong i-implicate sa sarili nyo. Oo. Ginagawa po ang batas, di ba Mima? Oo. Ginagawa ang batas para po sa atin. Oo. Level, mayaman at mahirap. Huwag nyo sasabihin Hindi na, kasi, Oh. ganito Red Uncle, yung no work, no pay na yan, hindi naman po yan para lang sa ating normal na Pilipino. Yes. Yung no work, no pay, it should be applicable to all. To all. Diba? Yeah. Hindi ibig sabihin na, eto kwento ko sa inyo. Meron akong kaibigan. yes, Oo, mga minamahal. Yung no work, no pay na yan, di ba? Oo. Gusto niya na mag-leave sana kasi namatayan siya eh, di ba? Ngayon, ang sabi ng kanyang amo, nahihirapan na nga siyang kumuha ng ng leave. Sabi niya, total patay na yan eh. Bakit ka Oo. pa magli-leave? Yes. Ganyan-ganyan. Siyempre, di ba nakakagalit? Di ba na pag ikaw senador, oh. di ba? May kaso ka na, hindi ka pa pumapasok. May Oo. sweldo ka pa. Hindi, ganito kasi yung nakakalungkot dito. Tayo, hirap na hirap tayong makakuha ng ng leave. Pinapagalitan pa tayo. Katulad ng sa kaibigan ko, namatayan siya ng ng tita niya. Yes. Tapos gusto niyang mag-leave sana. Kaso ang nangyari, hindi siya makapag-leave. Pinagalitan pa siya. Oo. Samantalang yung mga senador, hindi na nga nagpaalam na mag-leave sila. Umalis lang ng bigla. Tapos meron pang sweldo. Parang, di ba, napaka-unfair sa mga katulad nating normal na mga Pilipino. Kung na-exercise nga sa atin yung batas ng no work, no pay, dapat sa mga kongresista din na puro travel ang ginagawa. Di ba? O, katulad ni Lepiste, di Yes. ba? Oh. Naka 169 travel ba yun? 168. 168, Oh. yan. Sila Pulong Duterte. Oh. Diba? Dapat it should be applicable to all. Yes. Hindi lang sa amin, na mga isang kahig, isang tuka, yung no work, no pay na yan. Dapat kahit senador ka pa man, may mataas ka pa man na katungkulan, Oh. dito sa bansang Pilipinas, hindi ibig sabihin na kami lang, yung Oo. no work, no pay. Dapat kayo din. Oo, yan. Yan po ang ginagawa ni Sandro Marcos dahil yan po ay nararamdaman niya ang sitwasyon Oo. ng mga mahihirap na mga kababayan. At hindi dapat ginagawang intriga yan ng Yes. kahit na sino man, yung no work, no pay na yan. Okay, Nyulo. Kaya alam niyo po tayo, alam niyo sa pagsuporta po sa ating gobyerno, katulad yan, Mima, Boss Oo. Mike, ang iba dyan, ang Pangulo, kita nyo, meron nagpapalabas dyan, di ba? May nagpapalabas dyan, nalaman nyo na yon kung sino yon. Oo. Yung mga dating kaibigan nyo ni Boss Mike, nagpapalabas na may scandal na naman daw ang Pangulo, ang papangit nyo. lang. Yan eh. Sa totoo lang, ako gigil na gigil ako sa karay mo! Oo, benggahin lang natin. Walang katapusan ang katarantaduhan nila.
Nagmula kay Maharlika na may buhok hanggang sa kalbo siya. Oo. Alam mo, Boss Huling-huli Mike, yung kalbo. alam mo, Oo. Boss Mike, hanggang ngayon, ayoko kasi, bawal kasi dito magmura eh. Minumura ko na lang siya sa utak ko. Mm. Yung mga nagpapakalat ng AI na yan, minumura ko na lang yan sa utak ko. Pero naniniwala ako dahil matatalino ang maraming Pilipino. Hindi kami naniniwala sa AI. Hindi sila naniniwala at sanay na sila sa gawain ng mga kulto ni Duterte. Ang maniwala diyan ay tanga. Tanga ka ba? Ang maniniwala dyan ay masahol pa sa inutil na Ang naniniwala diyan ay bobo. Bobo ka ba? baka mabasa ko. 20 minutes left. Di ba mga kababayan ko, isipin nyo mo maigi. Kumpara natin. Oo. Si Digong, Oh. kay First Lady. Oh. Hindi malaman kung sino. Oh. Si Elizabeth ba o si Hanelet? Oh. Ang tanong ko sa inyo. Si Bongo nga yung first Eto, lady ni Digong eh. ang tanong ko sa inyo. Sa dalawa, sige, dalawa na kontra kay First Lady. Oh. Lisa Marcos. Nag-iisa lang yon. Mm. May natatandaan ba kayo na naging proyekto ng Wala. dalawang asawa ni Digong? Wala. Ikumpara nyo kay First Lady. Oh. Esplanade, ipagmamalaki. Huwag kayong makapunta-punta dyan. Esplanade Hoy, pumunta ako sa Esplanade. Oh. Huwag kayong makapunta-punta dyan. Mag-check ako mamaya. Hoy, pumunta Isipin ako yan, dyan. isipin nyo. Head count. Sipin nyo maigi. Oh. Diba? Kita mo, First Lady Lisa Marcos. Kita mo. O, at saka Esplanade. bida Oh. doon yung mga small business owners. Yeah. Minamad Mayroon ako sa inyo. May si-share si Mima dahil may tinagpo na naman siyang lalaki doon. Oy, punyet. Go, Mima. Oy, tingnan. Pumunta talaga ako doon sa Esplanade na yan, pumunta talaga ako dyan. Pinakita ko na yung kumakain ako sa ang laki ng pagkain pero 150 pesos lang. Like, Oh. mapapaisip ko, may kinikita pa kaya sila nito? At yung napansin ko mga minamahal, bukod sa sobrang linis, kasi pag narinig natin yung Pasig River, ang baho Ang di ba? baho. Pag narinig natin yung Pasig River, basura eh. Ay, teka Basura. ngayon ha, teka. Dati. Pero ngayon ha, meron pong isang reporter, si Cara David yata yun. Karen Davila. Karen Davila ba yun? Nagpunta doon at binidyo niya, ay hindi na amoy Ipinilex niya kasi yung Roro, yung Yes. yung ano ba yun, yung parang bangka na Oo. sasakyan mo. Oo. Ano tawag diyan? Alam ko, bangka. Na imbis na gumamit ka ng ferry, yan no. Sa'yo na. Yan, yung ferry, mga kababayan ko, ipinlex nung reporter na yon. Siya mismo ang nakasaksi, nakaamoy na hindi na tulad dati na ang panahon ni Digong ang baho Yo. ng Pasig. Tignan nyo, sasabihin ng mga DDS, alam nyo kung ano? Hindi, merong ginawa. Yung Dolomite Beach. Tanungin nyo kung ano na nangyari sa Dolomite Uy, Beach. pumangit na yung Dolomite Dolomite Beach, Beach. diba? Uy, nagsasayang talaga ng pondo. Alam nyo, yung reclamation yan, every, kunyari, nagkakaroon ng baha, tapos lumulubog ulit yung mga sands, umaabot po yan ng 30 million yung reclamation yan. Alam mo ba, siguro hindi pa kayo vlogger nun. Di pa. Vlogger na ako ni yung pangit na Norman Mangusin. Mangusin. FLM. Siningit ko yan. Maraming mga nagalit sa akin nun dahil sinita ko yung kung paano ginawa yung Dolomite Beach. Kung hindi mo na itatanong, marunong ako sa civil engineer. Uy, mga sukatan-sukatan. Oo. Paano? At saka maalam din ako sa beautification. Uy, beautification, mga Kung naririnig lang ako ni Pangulong Bongbong, pwede mo na akong ipalit kay Prasco. Palitan na yan, ang dahil mukha. Hoy, Prasco, ito ha! Ang dahil mo mukha. Hoy, Prasco, grabe ka naman. Imbis na ibalandra mo dyan yung bohol, yung ganda ng Boracay. Bakit naman yung mukha mo? Hindi ka naman modelo ng Hindi. Nakakaloka. Hindi, wag na akong hawakan, Boss Mike. Puntok ba yung mukha mo? O bakit dagat ba yung mukha mo? Ikaw yung model dyan, di ba dapat yung pineflex natin yung kagandahan Yung ng karagatan, ng kabundukan, ng Ah. bansang Pilipinas. Yung mukha niya, Baka bro. bagong Botox. Grabe, nung unat na unat, to. Ang sabi nga daw, yung mga empleyado parang hindi na siya kasundo kasi pati daw sa may inidoro, bubuksan mo, may mukha. Ano ba yun? Ay, sobra. May mukha. Ay, grabe. Grabe naman. Ibig sabihin, pasok ka na, ay naku, pabor yan sa inyo, Boss Mike, kasi yung pagpasok nyo sa CR, nandyan yung mukha ni Prasco. Sorry, hindi ko bet yung ganoon. Habang umihigay, nakikita niyo yung mukha ni Prasco. Siya yung ng DOT, tama ba yun? Saan ba siya naka-appoint? DOT. DOT. Department of Tourism. Maiba ko. Go. Sige, pagkumparahin natin ang Dolomite Beach at saka sa Esplanade ni First yun, Lady. diba? Ang Esplanade. Esplanade ay maraming pinagkakakitaan ng mga kababayan nating Uy, nandun Pilipino. yung sabi ko sa inyo ng mga business, small business owner, kasi kahit ako, Small entrepreneur. Hindi ganito, mga as in sobrang mura. Ah. Talagang, yung pumunta ka doon na nakakuha ka na ng magandang picture, tapos naging tourist spot na siya malala, tapos pag pumunta ka doon, yung 1,000 mo, sobra-sobra pa yan. Kahit magdala ka lang, Boss Mike, ng 150 pesos, busog na busog ka na. Sa Yan. madaling salita, pinapakinabangan at pinagkakabuhayan ng mga marami nating kababayan. Yes. Pero ang Dolomite Dolomite? Beach, Wala. hindi pwede. Bakit kanyo?
masama sa kalusugan na malanghap yung mga alikabok na galing dyan. Oo. Magkukos ng samot-saring mga sakit. Yes. Kaya hindi nila nagagawa na pag-istihin ng matagal yung mga kababayan natin dyan dahil alam nila yan. Oo, tsaka tama si Boss Mike. Ang Esplanade, tama Esplanade, di ba? Pasig Esplanade. Pasig River na lang, Oh, sabi ko may Pasig River. Nire-reserve niya yung culture. Nakita niyo yun sa Intramuros, yung culture na talagang heritage site, nire-reserve niya. Samantalang ang Dolomite, taga-yakap ng basura ng Cavite. Tangang project. Kasi, Di ba? kasi alam nyo, talagang ang totoo dyan, pinagkakitaan lang ni Digong yan. Oo. Ang laking pera nang inubos nila dyan tapos hindi napapakinabangan. Oo. Kung pagpapaganda lang naman pala ang nais ni Digong noon, Mm. abay, tinawag na lang sana ako baka hindi pa umubos ng 10 milyon. Tama, ikaw na lang Ilang ang daan, secretary, no? ilang daan ang inubos nyo, Digong. Ilang Oo. daang milyon ang inubos nyo dyan para Oo. masabi nyo na gumanda yan. Pero gumanda ba? Wala. Gumanda panandalian. Actually, hindi naman ako bitter ha. Nung pumunta ako dati, nung nag-open yung Dolomite Beach, maganda siya nung una. Pero nung nagkaroon na nga ng bagyo, nakita ko na ay may pros and cons. Paano nila i-maintain yung beauty ng Dolomite Beach kung every bagyo, kailangan nilang gumastos ng 30 million para lang sa rehabilitation yan. Eh di, sayang yung pondo ng gobyerno. Ibigay na lang nila yung 30 million at pagagandahin natin yan. Tama. Oo, Tsaka diba? alam mo para sa akin sorry sa mga magalit na kayo. Pinakatangang proyekto yan. Totoo. Diba? Ang sabi Oo. ni Rocky Bakla, yan ay para magpa-unwind sa mga stress, depressed, anxiety people. Eh kung ako Bakla! yung depressed na pupunta doon, mas lalo akong madidepress. Paano ka madidepress doon? Kasi masangsang, amoy grasa ng mga yate. Kasi ako laki ako dyan eh. Boss Mike, parang ganito Gusto yung nyo ang May lumulutang ng mga pupu. Hindi. Gusto nyo yung marinig kung anong plano ko sana dyan? Ano? Oh. Lilinisin natin uli yan. Oh. Boss Mike, Tapos, Okay. eto. Tapusin mo muna ako. Lilinisin natin yan. Pagandahin sa pamamagitan ng ilaw na makikinang. Oh. oo. Tapos mag-iimbita ako ng mga performer Oo. tulad ni Greenman. Tama. At mga kumakanta, mabigyan sila ng trabaho at ang mga turista mawili pumunta dyan. Tama! Boss Pero Mike, bakit hindi nila maisip? Simpleng-simple lang naman. binulsa Yes. ang pera. Kasi nga, ang iniisip nila ang kanilang mga bulsa. You're thinking about yourself, no? Only yourself! No, yung nakita ko, kasi pag masyado mong diniin yung paa mo dyan sa ilalim ng Dolomite, Aha. makikita mo basura. So, meaning, hindi nila tinanggal yung basura. Yes. Tinapunan lang pala nila yung basura. Actually, Yan. tama si Boss Mike dyan because dapat ginawa nyo na ng park. Oo. Then, may nagme-maintain na lang sa gilid kasi hindi Correct. talaga, hindi, seryoso po hindi po talaga tama yung ginawan lagyan ng Dolomite. Mm. Unang factor, pag may bagyo po, wasak ang Dolomite, nakita nyo. Pangalawa po, yung drainage po dyan, sinaraduan ng Dolomite na yan according to MMDA. Hindi po talaga dati nagbabayang Roas Boulevard. Kung ako masusunod, kung ako masusunod, ibabalik ko yung natural eh. Oo. Kasi maganda naman yung mga malalaking bato sa gilid Yes, ng yes. dalampasigan. Oo. Yun ang nakagisnan natin. Tsaka Na- protection yun. Oo, protection yun. At nakagisnan natin na Oo. napakaganda lilinisin lang. Oo. Ito para kumita, para may pampasweldo, para hindi umasa sa gobyerno. Yes. Magpapagawa ako ng CR na de aircon. Oh. At hindi ko ilalagay yung mukha ko doon. Siyempre. Diba? Di katulad ni Prasco, mukha mo lagi nando doon. So, maraming pwedeng gawin dyan na mawili yung ating mga kababayan at mga turista na pumunta para kumita, magsaya, mag-unwind kung yun lang naman pala Oo. yung nais nila. Oo, yun lang eh. If ever na, tignan nyo naman, yung Esplanade ng Pasig, tignan nyo, halos wala namang binago eh. In-enhance lang ng ating First Lady ang Pasig Esplanade. Tignan nyo, nilagyan niya lang ng space na makakadaan niyang tao, inayos niya yung structure na hindi ma-aksidente ang tao, nilagyan niya ng mga small entrepreneur sana para yung mga tao na gustong mamuhunan Oo. at magnegosyo ay mabigyan ng trabaho. At saka, ganun Yulo, po kasi dapat mag-isip. meron akong idadagdag din dyan, ha? Go. Ang kagandahan kasi hindi gumastos ng napakalaking pondo dito sa pagpapaganda or rehabilitation ng Pasig River. Correct. Hindi gumastos ng malaki yung gobyerno. Pero tingnan nyo napaka-productive ng Pasig River ngayon. So ganun dapat. Kaya nga thank you pa First Lady. Napakatalino mo, napakautak mo. Walang-wala yung ibang mga naging First Lady noon, mga boba. Walang nagawa. Ito yan tignan nyo. Kasi kailangan natin, kapag gumawa tayo ng proyekto, Oo. unang-una, iisipin natin ano ang pakinabang ng mamamayan. Ikalawa, dapat matipid ang pagpapagawa dyan. Yes. Hindi siya, hindi malaking budget, pero hindi din naman tinipid. Correct. At ikatlo, kailangan ma-maintain yan sa pamamagitan ng sarili niya na. Yes, Ibig sarili. sabihin, yung lugar na pinagawa mo, proyekto na pinagawa mo,
dapat yan kumikita ng kusa. Doon. Yun yung sinasabi ko na hindi ka nahingi ng pera sa gobyerno pagkos ikaw pa ang magbibigay sa gobyerno para magasto sa iba. Totoo yan, Boss Diba? Mike. Ganun kasi, dapat kasi nag-iisip tayo, nagkaroon tayo ng presidenteng walang utak. Ang alam lang, pumatay ng tao. Kaya nagkaganito-ganito tayo. Bukod pa dyan, ng bababae. Ng bababae, iyot ng iyot. Bar yung Malacanang. Ginawang ba, yung Malacanang nga nun, di ba? Sabi niya, amoy Clorox. Dahil kung sino-sinong babae hinahatid doon. Isa doon na nagdadala ng babae. Balita ko si Boss Mike. Oh! Tatabi mo pa ako ha. Oo. Baka yung mga kaibigan nyo yun ha. Wala akong alam dyan. Pero lang. tama yun ha. Tama po si Boss Mike dyan. Kaya kayo po, ngayon, abangan na lang po natin ito pong gaganapin. Kung ano po nakita nyo dyan sa Commission on Justice dito sa House, ito pong next week, darating po si Sara Duterte. Hindi man siya umarap dahil preliminary pa lang yan. Bali, itatalakayin na po dyan. Isa-isa kung sufficient ba itong mga hinain na impeachment at yan po ang aabangan natin. Bigyan natin ng tip si Secretary Prasco. Oh, Sa bawat paliparan natin, lalong-lalo dyan sa NAIA, alam nyo, maglagay ka lang ng isang malaking TV. Oo. Yung LED. LED monitor, Oo. malaki. Diyan mo lahat ilagay. Nag-i-slide lang dyan, meron kang presentation na etong Boracay ay ganito, etong Yes. Palawan ay ganito, etong Subic ay ganito, Yes. etong Pangasinan ay ganito, etong Ilocos Norte, Yes. Siargao, Hindi. lahat. At saka Boss Mike, ito. Nando doon, makikita ng mga Hindi, turismo. medyo mahina talaga si Prasco. Sorry to say kasi bakit mas pinipili ng ibang Pilipinong mag-travel sa ibang bansa kaysa dito sa sarili natin? Kasi ang mahal ng pamasahe. Hindi mo man lang magawan yan ng paraan or solusyon. Nandyan ka na eh. Hindi puro hingi budget. Dapat kilos-kilos din pag may Ang time. problema nga, laki-laki ng hinihinging budget pero walang magawa. Alam niyo yung ganon, yung television, promotion, lalagay mo lang paano ka pupunta, lahat para yung mga turismo, yung turista na manggagaling ng ibang bansa, makikita nila, ganun pala ang pagpunta, ganito. Hindi na kailangan pa na sasabihin, pwede namang i-google paano yung mga hindi techie? Oo. yes. Di Ito ba? Prasco, makinig ka. Prasco, nagtataka ako sa'yo eh. Sobrang laki ng budget na hinihingi mo, tapos ang dami mo pang paek-ek na mukha mo dyan na halos kulang na lang yung mga tourist spot natin, ilagay talaga dyan yung buong mukha mo. Ito lang yung napapansin ko, hindi pa din nagbabago yung sistema. Kaya mas pinipili ng ibang mga tao na magbakasyon sa ibang bansa, gawa nga ng mahal ng pamasahe, pumunta ka ng Siargao, 20 to 30,000 ang pamasahe. Samantalang pumunta ka ng Thailand, 6,000, 3K, pwede ka nang makapunta doon. Kaya, diba? Kaya nananawagan kami kay First Lady at kay Uncle BBM. Palitan na si Palitan Prasco. si Prasco, ipalit si Mike Cervera at yahoo.com. Kasi nonsense ang ginagawa mo, Prasco. Yung mukha mo, hindi yan ang turismo. Ang turismo, yung Boracay. Yung location ng turismo. Yung mukha mo, hindi yan turismo. Hindi kami nagbibiro dito mga minamahal kasi kami naranasan na namin pumunta sa mga lugar na yan. And syempre as a vlogger, tinitingnan namin bawat details eh. 'Di ba bawat ganap doon, ay ganito pala, bakit ganito? Mag-hotel ka sa magandang hotel, 10,000. Di ba? 'Di ba ang mahal? Hindi mo man lang magawa ng paraan yan. Yes. 'Di ba? Samantalang pahingi-hingi kayo ng budget Yes. pero umuubo ka lang, mukha mo lang yung gumaganda pero yung turismo, Diyos ko, wala nang napapatunguhan, Alam mo, Boss Mike. tama si Mima doon at si Boss Mike. Una yung kay Mima kasi nga, pagkaroon kayo ng promo, discount, or ano ka ba, PhilAm, OFW ka ba, may discount ka. Kay Boss Mike naman, kasi po, yung dyan sa may Dolomite, ang dami pong turista dyan sa Roas Boulevard na yan. Pero hindi naman napupuntahan yung Dolomite ngayon eh. So, tama po yun, magkaroon ng LED monitor, ipakita nila para yung mga ano natin, mga bisita or mga PhilAm, ma-curious at mapuntahan ng mga turismo. Mike Cervera for Department of Tourism. Hindi kasi kami mga minamahal, na nakapag-travel na din talaga kami. At itong si Boss Mike, sobrang dami na din niyang napuntahan, witness kami dyan eh. So nakikita talaga namin yung bawat details ng mga lugar na napupuntahan namin. Tapos mayroon din kaming nagagawang comparison na bakit mas gusto ng mga tao pumunta dito sa ibang bansa kaysa pumunta dito sa mismong bansang Pilipinas, libutin yung turismo natin. Kasi isa lang yung nakikita natin, mali talaga ang sistema. Hindi mali si PBBM ang mali dito yung nandyan na sa posisyon, yung nasa DOTR, pero hindi inaasikaso yung trabaho niya kasi puro botox yung mukha. Meron akong makakapagpasaya sa'yo. Oy, Yung best friend mo. oy. Alam mo kung sino? Yung Oo. eto na, natanggap na yung subpoena ng NBI. No. Yung pong Yeah. nagpakalat ho ng peking medical record ni Pangulong Bongbong, kapapasok lang ho na balita, natanggap niya na yung kanyang subpoena galing ho ng
National Bureau of Investigation. Ibig sabihin, Boss Mike, Mm. mangungulong na Oo. Maaari kasi siseryosohin yan. Hindi nga, sabi nga ng... Hindi kasi sabi niya, Boss Mike, joke lang daw yun. hindi, walang joke sa ganun. Pag nireklamo yan, sabihin na naman, ano to? Marshmallow. Marshmallow na naman, no? Hindi may marshmallow. Marshmallow. Yolo, ito kasi yung mga yung mga Duterte lines nila eh. Mm. Kapag nakasuhan, sasabihin biro lang. Natutunan nila yan kay Sara Duterte. Na kapag Joke naiipit lang. sila sa sarili nilang ginawang katangahan, Mm. sasabihin nila joke lang. Sabi niya, sanay naman akong mag-joke eh. Hindi, boring ata ang childhood ninyo. Yan yung sabi ni Oo, Ana eh. ah. Nyak. Diba? Freedom of expression is not absolute. They'll have a limitation for all you know. Nung mama ng Mano? Marshmallow! Nung mama ng Manyalo? Sabi nga ng Malacanang ay hindi palalagpasin kung ano man yung ginawa nitong mga ito na nagpakalat ng mga peking medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. At siniseryoso ng mga ahensya ng gobyerno Mm. na mapanagot. Oo. Hindi, joke nga lang daw eh. Joke nga lang daw, sabi But niya. Mike, malapit na tayo magtapos. Oo. Pero wag mo muna sabihin na. Ah. Gusto nating masusupresa po kayo sa mga paparating na episode ng Bengador. Correct. Kasi meron kami dito na igigess pero hindi mo na ipapangalan. Sabihin mo, Boss Mike, kung sabihin magagalit. Sabi mo nga, hindi ko sasabihin. Oo, basta sabihin Pero, mo. abangan nyo na lang po, mga kababayan ko. Dahil, syempre, alam nyo na, surprise lagi dito. Magugulat na lang kayo. Nagrarambulan na sila rito. Si Yusek Claire ba yan? Basta. Oo. Yusek Claire, inaabangan kita. Idea kung sino yung ikikets nila. Pero nararamdaman ko sana ikaw. Yun. Paano? Dito na si Mima. Paano ba yan? Apat na. Ano ba yan? Hoy, umalis ka na, Roy. Pwede mo nang palitan si ano. Hoy, ganito kasi, kapag di mo naman kayang gampanan yung... diba? Focus sa sakit yung ginagawa mo. Ako na lang. May tanong ako sa iyo, Mima. Tanong lang naman to. Kasi dati nai-issue ka kay Koy. Totoo. Hindi. Hoy, best friend ko yun. Hoy, friend kami ni Koy. Best friend lang pala. Best friend kami niyan. Alam mo, Koy, kung hindi mo kayang gampanan ng trabaho mo, bigay mo lang sa akin. Pero true talaga. Hindi, kaibigan kami niyan ni Koy. So, chismis lang yun. Jesus lang. Ang isa talaga, doon kay putik na post ako doon. Ay, hindi ako kabet. Sinasabi ko sa inyo, malinis ang pagkatao ko. Hindi ako kabet. Pero diba? may nangyari sa inyo ni Jake. Ano gusto mo? Pag-usapan si Martin o si Jake? Ay, Martin tayo! Ay, walang ganun. Friend kami ni Jake. Ako si Jake eh. Pasabi-sabi ka na single ka eh. Ikaw pa rin ang baby ko. Oo, pinudol ako eh. Sabi niya single daw Ikaw siya. pa rin ang baby Tapos ko. malaman natin meron pala siyang Roblox. Miss kita. Pero excited ako sa paparating na mga mangyayari sa susunod na mga araw. Ako, mag-upgrade na po ang Bengador. Abangan niyo po ang pag-upgrade. Hindi lang yon. Oh. Dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yes. Talagang abangan niyo. maglalabasan ang dapat ilabas eh. So, May mahuhubaran. May mahuhubaran. Oo. Unang-una si Yolo. Gusto kong malaman talaga kung gaano kalaki yung mga ninakaw nilang pera. Yun. Oh. Di ba? So, paano? Hello po, ako po si Alicia ninyo mga minamahal. Muli, nagpapasalamat po ako dito po sa napakagandang talakayan natin. At sana po subaybayan nyo po kami every Thursday, 4 p.m. po. And mayroon po tayong mga guest na paparating. And sana po mga minamahal, nakaantabay at suportahan po ninyo itong Bengador. Ay, oo, tama po ang kumaring Mima namin. Abangan niyo po ang mga upgrade ng Bengador. Ako po ang inyong Red Uncle, aka Tita Missy, nagsasabi sa inyo na mahal ko kayo mga minamahal, sabi ni Mima. Oy, tagline ko yan, yung minamahal. Sige, tagline na natin, isusubo ko kayo lahat. Muli, mga kababayan, maraming salamat po sa ating mga kasama. Siyempre, nandito yung ating mga hindi maisasagawa ang ating live na ito at magandang program na ito kung walang tulong ng mga kasama natin dito. Oo. At siyempre, maraming salamat kay Mima sa kanyang pag-sub kay Koy. Hindi, At, tatanggalin nyo na si Koy. Ako na. At siyempre, alam din nyo sa na. akin yun, At game na kasama natin na si Nyulo. Kahit anong ipasuot natin sa kanya, mga kababayan game na game Si Chaka yan siya next Diba? week. So, mga kababayan, kami po ang Bengador. Nagsasabing walang kawala ang may sala.
sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno, dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.